Of remembering. As much as possible po pag nag-necrological service kami, mas ninanais po natin na huwag yung mga nakakalungkot, although hindi natin dinideny na ang namamatayan po talaga ay malungkot. Pero since ito po ay huling gabi ng labi ni Tatay Tiago, gusto po nating alalahanin yung magagandang bagay na maiiwan po sa atin bago yung kanyang katawan ay ihimlay permanently. And before we start, syempre tayo po ay mananalangin. Tapos po, sharing of the word ni Pastor Joseph. And then, magkakaroon po tayo nung Night of Remembering. We are going to ask siguro po family members, siguro 3 sa kapatid, or kung kaya, kung gusto ba nilang lahat ng kapatid magsalita. Pero we will stick to at least 3 things. 3 lang po para kontrolado din tayo sa oras. 3 bagay na magpapaalala sa inyo kung ano po yung masasayang mga bagay na naaalala nyo pag sinabing Tatay Tiago or Papa Tiago for the immediate family po. So ngayong gabi po, hayaan po na i-share ko po yung verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Alam niyo po, ang Panginoon po ay malapit sa mga taong nalulungkot po, lalo na po yung mga nawawalan ng mahal sa buhay. Pero ano po yan? Yan yung assurance sa atin ng Panginoon na nakikita niya bawat luha po na dumadaloy sa ating mga mata. And sabi nga po, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Naniniwala po tayo na may pagtigil din po ang luhangin. So samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabi niyo po. Salamat po, O God, for the opportunity, O God, for your word to be shared. Alam po namin, Panginoon, na hindi madali ang nawawalan, Panginoon, ng mahal sa buhay. Pero naniniwala kami, Panginoon, na bawat luhang pumapatak, bawat naiisip na kalungkutan at nararanasan, Panginoon, alam mo po yun, O God. And we pray that your Holy Spirit will be upon us. Open the hearts of the people that are here to be ready to receive the word of instruction from you, O God. And we pray, Lord, that your comfort be upon the people that are living, especially sa immediate family, yung mga asawa, anak, apo, even mga kapatid, Panginoon. Hayaan mo po, ikaw po ang maitaas, madakila, Panginoon, malwalhati sa aming kalagitnaan. At hayaan mo po ang iyong pag-alo, Panginoon, ang maranasan po namin lahat. Lord, we worship you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Kapitin po. Basahin ko po yung nasa lumang tipan sa aklat po ng mga aral. Ito po yung nasa kabanatang 3. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo, panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyo, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagguhit, pagpunit, at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik, panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Nilaktawan ko po kung hindi kayo pamilyar, verse 2, pero ito po yung pinakauna, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Inuli ko lang po, pero yun ang pinakauna niyang nilagay na pag pinag-isapan yung panapanahon.
Kaya hindi man po ito pabiro, pero totoo po ito. Pakisabi mo po sa iyong kapatid sa katabi. Panapanahon lang. Wala pa naman. Yung iba, takot pong sabihin, ano po. Pero yan po ay realidad na hindi natin pwedeng takasan. Sa totoo lang, panapanahon po talaga. Yung ano po, pagsilang, at sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, lahat tayo dito ay nakailalim. Panahon din ng pagkamatay. So binanggit yung iba-ibang panahon, ano? Cycle po siya. Siya ay nagaganap ng talaga na. Sa English po, decreed by God. So ang Diyos po ang nagsabi. May mababasa po kayo, Genesis chapter 6 verse 3, na yung edad ng tao ay 120. Opo, siguro kayo nagbabible study o ano lang. Pero ang context po noon, hindi po yun yung talagang borderline na binigay ng Diyos ng edad. Kasi kung totoo yun, si Adan po ay nabuhay ng Bible quiz. 900. Diba? Sabihin natin yung plus years kung hindi nyo na lang ma-pinpoint yung exact. Tagal, di ba? Pero walang naka 1,000 years. May muntik na si Methuselah po, di ba? Ang haba, 980. Sino rito ang gustong mabuhay ng gano'n? May biruan kami, yung parang amoy lupa ka na, tsaka ano, yung kada hakbang mo, kailangan mo ng alalay, di ba? Kasi hindi mo na magawa sa sarili mo. Pero buhay ka. Sabi naman iba, ayoko ng gano'n, pastor, kasi hindi ko na rin ma-enjoy ang buhay. So yung 120 na yun, ang context po no, pag sinabing context, yun talagang ibig lang sabihin doon. Yun po yung pinronounce ng Diyos, magkakaroon ng matinding baha. Gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha, ng tubig. Biro mo po yun, 120 years mula nang i-declare ng Lord, hindi niya muna pinabaha. Ganon kamahabagin ng Diyos sa taong makasalanan. Nagbigay siya ng palugit na 120 years. At totoo, then bumilang lang ng ilang taon at tapos po yung arko sa kabumaha. Yun po ang context. Hindi po yan ibig sabihin na edad ng tao. Okay? Kasi may mahahaba po talaga edad. Pero namatay pa rin sila. Tama po, no? So totoo pa rin yung binasa natin, panahon ng pagsilang at panahon ng may mamamatay. Ano pa? Psalm 90 verse 10. Kung titignan niyo po yun, sinabi doon, si Moses po ang nagsabi, ang edad ng tao ay pinababa na sa 70 taon. Sino rito yung may 70 o kaya senior na? Sabi natin, miyembro na ng SSS, Samahang Sobra 70. Okay, may bagong meaning na sila Nina. Pero maganda, no? Lalong gumaganda. Amen naman po doon. Kasi nung makita ko po kayo, matagal ng panahon, pero dahil mga palangiti at ano, pero kahit po, no, may panahon tayo ng pagluluksa. Yung panahon na ito, di natin may pagkakaila. Pero mo sabi po, Psalm 90 verse 10, 70. So kung ikaw ay senior, nagbibilang ka na lang ng 10 taon. Pero alam natin, muli may context. Yung pong 70 pala na yun, na hindi again borderline ng edad. Kasi may alam tayo, lumalampas pa. Ibig sabihin lang, yung panahon ng 70, sabi ng Lord, pag nalampasan mo pa yun, ikaw ay taong biniyayaan ng mistulang lakas at kalusugan. Bonus, sabi nga po ni Sir. Bonus na po yun. Kaya dapat tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ano po ang pinapatungkol ko dito? Bakit ko po sinishare yung edad? Ganito po yun. May binasa po ang isang pastor din, kamakailan lang. Kung kilala niyo yung artist ng si Rica Parelejo. Christian po kasi sila, no? Yung pastor nila nag-share kasi meron din silang yumao pong mga kasamahan sa church. Dalawa po Ako po katatapos lang din po ng lamayan. Ako rin ang nahilingang magsalita sa huling lamay. Dito naman po ginanap lang sa MRB. So, ano po yung kaso? Sabi ng isa, bata-bata pa po siya, prime of life. Wala pa pong 30. Talagang kalakasan, prime of life. Ito po yung na-share nitong artistang ito. Sige, mag-aano po ako ng artista ngayon. Sabi ni Rica Parelejo, kasi kaibigan niya sabi sa kanya, ang dami niyang pangarap na gustong gawin. Meron siyang importanteng dapat gawin. Sabi niya sa kamo na yan, mas gusto ko muna unahin ang sarili ko. So ito yung mga binilang niyang listahan, bucket list. Diba bucket list, naglalagay tayo. Parang mga kahilingan natin sa sarili na gusto nating marating, magawa.
nalulungkot siya dahil sa lakas ng kanyang katawan na yun, kabataan, at may pera naman. Alam ninyo, may hawig kay Pai, Tiago. Diba? Hindi niya na nagawa kasi hindi na rin po siya nagising. Ang declaration din po ng medical science, heart failure or heart attack. Prime of life, kalakasan. Kalakasan, ano po? Tapos yung isa namang case, ito naman medyo may edad na po siya. Ang kanya namang sabi po, dito sa kapatid natin ito na si Rick Aparaleo, napakinggan ko lang naman sabi niya sa kanya, alam mo, pinagsisisihan ko nung medyo malakas pa akong bata, na hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Kung nakilala ko sana ng maaga-aga, nag-serve ako sa kanya. Nag-serve ako sa kanya. So, hindi niya ganong nabigay daw po yung full time ng buhay niya para mag-serve sa Panginoon. Pag sinabing mag-serve sa Panginoon, yung kung hindi mo nakakaligtaan yung manalangin, magpasalamat sa Kanya palagi, pagkatapos kung may pagkakataong tumulong ka sa kapwa o sa gawain niya, di ba, mag-i-involve ka. Yun yung ibig niyan sabihin. Alam niyo, nagkasakit siya ng malubha at hindi na po siya nakabawi. So sabi niya, yung buhay niya, sayang tinodo ko na sana nung malakas pa. So dalawang senaryo, bata, tsaka yung medyo nasa prime life, tsaka yung nasa ano nang sabi natin, papalubog ng araw. Pero yung isa ang makukuhang lesson doon, lahat tayo ay hindi in charge pagdating sa buhay. Naakala natin tayo yung nagpaplano, tayo yung may gusto ng mga ganito, gawin natin lahat, di ba? Pero magugulat tayo, hindi pala natin hawak talaga ang buhay natin. Merong isang persona na dakila at makapangyarihan na siya po yung may control ng iyong hininga, may control kung ilang bilang na ng iyong oras na gugugulin dito sa mundo. At yun po ang totoong-totoo na sinasabi po ng Bible. Dinala po tayo sa Psalm 90 at nakalagay din po yun. Hindi ko na i-quote siguro at babasahin. Dahil yung mata ko medyo malabo pag nagbabasa. Nakalagay din po ito sa Mateo chapter 6 verse 30. Hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon, ganito. Ang buhay ng tao, kahit gaano pa siya kasigla at parang kalusog, malusog. At magaganda ang kutis at para siyang isang bulaklak. Hanap ako ng bulaklak. Yan. Sabi doon ng Panginoon, nandito siya ngayon